Nalulunod ang ating mundo sa mga salita. Sa Maynila pa lang, sandamakmak na mga kataga ang makikita. Mula sa mga billboards, street signs, mga placards sa jeep, dyaryo, magazine, at kahit nga sa mga cellphone at mga tablets natin, lahat tad-tad ng pinagsama-samang mga letra para bumuo ng mga kataga. At aminin natin, sisiw sa mga Pinoy ang bigyang kahulugan ang mga pinagkabit-kabit na mga letrang ito. Abay, halos 98% ng mga Pinoy ang maituturing daw na literate o yung marunong magsulat at magbasa. Pero teka, bakit sa kabila ng sinasabing mataas na literacy rate sa bansa, nananatiling hindi raw palabasa ang Pinoy? Pero ang tanong, ano naman ngayon kung hindi tayo palabasa? Kung titignan mo yung mga ibang bansa na mas maraming nagbabasa, mas nakakaangat sila. Alam mo, sabi nila, kaakibat daw ng pag-unlad ng isang bayan ang pagtaas ng level ng interest ng mga mamamayan nito sa pagbabasa. Ang tanong ngayon, kaya nga ba nating makalikha ng isang nasyon ng mga mambabasa? Bakit nga ba akmang pag-usapan ang pagbabasa ngayong Abril? Simple lang mga kapatid. Idineklara nitong Pebrero lang ang Abril bilang National Literature Month. Bakit Abril? Unang-una, 2 ng Abril pinagdiriwang ang kapanganakan ni Francisco Balagtas Baltasar. Pangalawa, ginugunita rin sa Abril ang araw ng kapanganakan at kamatayan ng mga dakilang Pilipino, gaya nila Emilio Jacinto, Pasiano Rizal, at mga pambansang alagad ng sining na sina Nick Joaquin, Edith Tiempo, at Bienvenido Lombera. Isa pa, sa buong mundo naman daw pinagdiriwang sa buwang ito ang International Children's Book Day at World Book Day. Kaya mga kapatid, wala nang mas suwak na panahon pa para pagganahin ang ating mga mata at isipan para pasukin ang mundo ng pagbabasa. Nako mga kapatid, magpapatuloy pa rin bukas ang matinding init na nararanasan ng bansa. Numero 1 pa rin sa init. Basa rito. Basa ron. Ito na ang araw-araw na eksena ko dito sa aming newsroom. Ang magbasa ng magbasa sa harap at likod ng kamera. Bilang isang mamahayag, bahagi na ng trabaho ko ang busisiin ang mga impormasyon sa aking ibabalita. Call of duty, ika nga. At paniguradong marami rin sa inyo ang nasa ganitong sitwasyon. Magbabasa dahil tawag ng propesyon o di kaya na may utos ni Prof. Pero kung hindi naman obligadong magbasa sa trabaho o kaya sa eskwela, eto ngayon ang magandang tanong. Ang Pinoy nga ba, nagbabasa pa rin ba? At, eto pa, gusto mo itlog? Kung tutuusin, nasa 80% naman daw ng mga Pinoy ang nagbabasa ng mga libro. Ayon yan sa 2012 survey ng National Book Development Board o NBDB. Pero kung tatanungin ang dating Executive Director ng NBDB nung ginawa ang survey na si Attorney Andrea Pasion Flores, huwag daw agad-agad matuwa sa mga numerong ito. The NBDB had a survey which said that 88% of the Filipino people read. They read all sorts of things, newspapers, magazines, etc. That was in 2012. However, from that survey, there seems to have been a decline, right? So, a few years back, it was 94%, 92%, and then 88%. And then from that 88%, I think 80% read books. So I would say yes, we are readers, but what we have to do is arrest somewhat that decline. At eto pa mga kapatid, lumalabas na 16% lang ng mga Pinoy ang nagbabasa para malibang o yung hindi utos sa eskwelahan. There are many reasons, no?
One perhaps is because we are a poor country, right? Our people are forced to spend on other things that are to live, right? The very basic needs of people. So perhaps reading materials might not be a priority. O siya, mas matimbang pa rin talaga ang likaw ng bituka kaysa sa utak. Pero, paano nga ba tayo humantong sa ganito? Gayong ang kasaysayan na ang nagsasabi, mula pa noong unang panahon, marunong nang magbasa at magsulat ang ating mga ninuno. Ngayon, pag tinignan mo yung mga artifacts natin sa mga museo, may system of writing na tayo. Napakadaling patunayan yan. At kung may system of writing, meron tayong kultura ng pagbabasa. Halos lahat ay marunong magbasa. Binanggit pa nga doon, pati daw mga babae, kukunti lang yung hindi marunong. Kwento ng historiador na si Jonathan Balsamo, mga praile pangaraw ang nagbanggit nito sa kanilang mga tala. Pero ang mga Kastilang mananakop, hindi raw inatupag ang gawing edukado ang mga sinakop. Sa katunayan, iilan na lang daw ang mga naipatayong paaralan noon at kukonting aklat lang din ang nailathala. Noong panahong kolonyal, hindi talaga binigyang pansin ang edukasyon. Kasi ang pagbabasa, pagsusulat, kakibat siya ng edukasyon. Kapag pinalakas mong edukasyon, maraming mag-iisip. Mas mahirap para sa isang kolonyal na pamahalaan na pamunuan ito. So hindi talaga nila sinuportahan, itinaguyod ang edukasyon. Siguro ganun din yung pagbabasa. Pero sa paglipas ng panahon, umusbong ang bagong klase ng mga Pinoy, ang mga ilustrado. Noong late 19th century, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga Filipino, ang mga mestizo na makapag-aral at sa pag-aaral, magbabasa sila. No? At sila ay magsusulat din. Kabilang na sa mga ilustradong ito ang ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal na ginamit na kasangkapan ang mga salita laban sa mga Kastila sa pamamagitan ng kanyang mga akda gaya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Pero dahil panay daw ang pailalim na birada ni Pepe sa mga praile, ay agad binagbawal ng mga ito ang pagbabasa sa anumang akda ni Rizal. Kopya niya yung Noli ni Rizal, 2,000 lang na-publish. Ilan lang doon yung nakarating sa Pilipinas at pinagsasamsam pa ng mga Kastila. Dahil tinutulig sa sila dito. So pinakumpiska nila. So ilan lang talaga yung kopya na kumaga na-i-distribute sa mga tao. May pagka-forbidden love naman pala talaga ang relasyon ni Juan sa pagbabasa. Katunayan, naging pribileyo lang daw ito ng mga mayayaman at nakaririwasa sa buhay. Ilan lang talaga yung nagkaroon ng exposure sa pagbabasa. Yung syempre, yung mga well-off, yung may, kasi mahal ang libro, no? Ibang-iba naman ang trend nang pumasok na ang mga kano. Mas nabigyang pansin daw ang edukasyon. Patunay rito ang pagdami ng supply ng mga libro at pagpapatayo ng mga pampublikong paaralan. Pero gayon pa man, marami pa ring Pinoy ang di nakapag-aral dahil sa kahirapan. Pero isa sa mga iniidolo kong manunulat, nagawang baliin ang kulturang yan. Walang iba kundi ang national artist na si F. Shunil Jose o Manong Frankie para sa akin at sa maraming henerasyon ng mga batang manunulat. Sa kabila kasi ng pagiging salat sa buhay, nagawa niyang magsikap na matuto sa pamamagitan ng pagbabasa. Kwento ni Manong, hindi ang estado nila sa buhay, kundi ang kanyang ina ang nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang pagkamulat. I was very fortunate that I had a mother who was educated enough to know the value of books. She went out of her way to borrow books in town for me. Sariling sikap pa raw noon si Manong Frankie para lang makapagbasa. I think I told you how poor we were. There were times na wala kaming petrolyo yung at saka yung the lamp. Ako mismong gumawa. Yung bote ng pamada, binutasan ko yun. Tapos yung lata ng sardinas, gumawa ko ng ganon. Tapos yun na. Many of the houses did not have electric. Only the very rich.
So, but there was an electric light in the corner, a lamp, you know, and I used to go there and read, you know. Ang daming mga lamok yan, mga moths, you know. Ultimo mga dyaryong pinagbalutan ng isda sa palengke na inuuwi ng kanyang nanay, binabasa rin ni Manong. Yung simple act na yon, Oh. meron ka bang ibang agenda in your young mind beyond the simple idea of pleasure? Wanting to know. Reading was for me a kind of discovery, you know. Nakakatawa nga dahil I was reading about these prisoners in dungeons, and they were fed with nothing but bread and water. Sabi ko, sarap! Bread and water! Kasi wala kayong bread. wala. My mother went to town na mili lang ng 3 pandesal because tatlo kami magkakapatid on Sundays. And that was the only time we had bread. Sabi ko, ang sarap pa na mapreso doon. bread and water. Yeah. Mula sa pambalot ng tinapa, nakapagsulat na ng higit 30 libro si F. Shunil Jose. At ang kanyang mga likha, naisalin lang naman sa 28 lingwahe. At isa sa mga pakay ngayon ng isa sa mga pinakatinitingalang alagad ng sining sa ating bansa ay hindi lang ang simpleng makapagbenta ng mga mababasa. Patunay dito ang bookstore ni Manong, ang Solidaridad sa Ermita, Maynila. Itong bookshop, Manong, nung sinimulan ba to, ano ba yung vision mo para sa bookshop? When I started this, including the art gallery, my purpose was to give our culture a sense of Filipino-ness, to give our art a Filipino face and an Asian face. Sa kabila nito, batid daw ni Manong na hindi pa rin siya binabasa ng karamihan sa mga kababayan natin. Kung tutusin mo lang, I have more readers in Russia than here. What is important naman, and what gives me pleasure is not so much that alam ko that I'm not read, but that those that have read me, I think I have had an impact on them. Kahit nakukunti sila. Tanggap ni Manong Frankie na hindi patok sa masa ang kanyang mga sinusulat. Do not expect the masa to read the classics. At dito nga sa bansa ngayon, sino ba naman ang hindi pa nahumaling sa mga Stupid is Forever ni Senadora Miriam? O di kaya naman sa Bakit Di Ka Crush ng Crush Mo ni Ramon Bautista at para sa Broken Hearted ni Marcelo Santos. May interes ang tao. Basta nagbabasa, bigyan natin ng pagkakataon. Problema na nga lang, yung mga akademiko, scholar na nagsasabi na hindi, kailangan ito lang ang binabasa nyo. Hindi mo naman pwedeng sabihin yon, di ba? May freedom of choice. Bagamat ang mahalaga raw ay nagbabasa ang mga Pinoy, may mga hamon rin daw para kay Dr. Totanes, book historian sa Ateneo de Manila University. At a certain point, sana meron ding mga challenges niya na parang, ayun, sanay ka na magbasa niyan. Baka naman pwede mong iangat. At sa panahon ito ng social media, wala na raw palusot para hindi pagganahin ang mata para magbasa. Mas madali na raw kasi ang access sa mga babasahin. Naging maganda pa yung emergence of technology, mas na-enhance niya yung readership. That's how you have access to information. It's easier for you to get a hold of these reading materials, whether news articles, diba, or journals, or books. Kahit sa ang sulok ng Maynila kaya lumingon, pustahan, hindi mawawala dyan ang pumipindot ng cellphone. Hindi naman kasi tayo maging texting capital ng mundo nang wala-wala lang, di ba? Noong 2012 survey, doon na-realize na there is a direct correlation between ownership and usage of these gadgets to more frequent reading.